Habang aktibo ang Kilauea Volcano sa Hawaii, may namuo pa roong maliit na whirlwind o buhawi. Huli kam sa surveillance camera ng US Geological Survey kung paanong unti-unting gumuhit ang puting usok sa ibabaw ng bulkan. Hindi ito nagtagal at unti-unti ring nabura. Posibleng nabuo ito dahil sa init na nagmumula sa lava. Isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa daigdig ang Kilauea na mayat-maya ay nagpumuputok mula pa noong December 2024. The secrets of Hotel 88 stars Dusty Dio at Bianca De Vera kinaaliwan sa isang TikTok video. Kapuso couple Jeneline Mercado at Dennis Trillo astig na nag-rides kasama ang sanggang dikit co-stars na sina John Vic de Guzman at Tito Marcy. Si Ina po, sa 10 years po namin magkasama, hindi po talaga nawawala yung love. Jake Vargas inilarawan ng isang dekadang pagmamahala nila ni Ina de Belen na nauwi sa live-in. Siya ang aking pahinga. Yes, kasi kung wala siya parang kulang or hindi ako complete. Inabusuhan naman din po siya ni mama niya na, kaya niyo na ba? Kaya niyo na bang mag-live-in? Sige, opo, kaya naman po namin. Doon po namin nalalaman yung bawat ugali ng isa't isa. Ano naman kaya ang say ni Janice de Belen? Si Ina, were you against that relationship? With I wasn't Jake? against the relationship kasi hindi naman ako ang makakasama nila. Right. My point at that time was, let's do it right. It's official! American model Kim Kardashian hinard launch ang new relationship with the 7-time Formula 1 world champion Lewis Hamilton. Athena Imperial, GMA News. Sa gitna ng kaguluhan ngayon sa Senado, pinagre-resign ng Senate Minority si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero si Cayetano nanumbat sa minorya. Report si Sandra Aguinaldo. Day 2 ngayon ang kanseladong sesyon sa Senado. Hindi na naman sumipot ang mayorya. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules of Kaya ang 11 senador sa minorya, puno na ang salo. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Napikon pa ang minorya nang sa oras na dapat ay nasa sesyon ang mga senador, nagawa pang mag-Facebook Live ni Cayetano. Hindi pwede yung sa social media ka, salita ng salita. Di ba katuwagan yun? Kung talaga matapang siya, pupunta siya rito. This is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Sa FB Live, ipinaliwanag ni Cayetano na lumiban ang minorya para matuloy sa Webes ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Protest against a puppet Senate na gusto nila to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. The whole Senate is at fault here. The minority to majority. Gusto niyo po mag-session tayo. Pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong nila si Senator Jinggoy. Tapos pinakapot yung iba naming makasama na susunod na kayo. Sagot naman ni Cayetano sa panawagan ng minorya na mag-resign na siya. Kayo ang namemersonar. Let me ask the 11 majority who's asking me to resign up. Kahit na isa chorus, binigyan mo ba ako ng chance? Magpakita yung 13 alis sa Urya. Hanggang bukas na lang ang sesyon ng Senado bago mag-adjourn hanggang Hulyo. At dahil di nakakapagsesyon, nabibinbin ang ilang panukalang batas. Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang patas na na-approve, sayang ang bayad ng taong bayan. Kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na ipagbabawal yung paggagawa ng ganyan, na i-hostage yung pasyente. If you remember, Senator Subiri, that has been on our agenda, I think, for at least last week, but I think more than that. Kahit ilan beses pag nagre-recess tayo, bumababa ako,
At tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, pwede na may take up to, minsan okay, minsan bukas na yan. So, kayo naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing na lang kami na i-take up yan. So, wag yung i-biski bintang one-sided. Pag-aaralan daw ng minorya ang pagpapanagot sa majority senators para sa di pagsipot sa sesyon. Apela naman nila sa majority senators. Sumalip kayo sa amin, pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of the responsibility. Naungkat pa ng minorya kung inuulit ba ni Cayetano ang ginawa niya nung tumanggi siyang bumaba bilang House Speaker. Noong 2020 by term sharing agreement sina Cayetano at nooy Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Si Cayetano ang uupong speaker ng 18th Congress at papalitan ni Velasco sa October 14. Pero di agad bumaba si Cayetano dahil anya, hindi ito ang gusto ng kanyang mga taga-suporta. Nagsuspende pa siya ng sesyon noong October 6, mas maaga sa original na schedule na October 16. Pumagit na pa si Noy Pangulong Rodrigo Duterte para lang di maipit ang deliberasyon sa 2021 national budget. Alinsunod sa utos ng Pangulo, nagdaos ng special house session sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City noong October 12 at naluklok bilang speaker si Velasco. You try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Sa pagbabatigas ni Cayetano, dumating sa Kamara kinabukasan ang kampo ni Velasco na nakakandado ang plenary hall. Tuluyang bumaba si Cayetano nang muling mamagitan si Duterte. Sandra Aguinaldo, GMA News. Tuwing maulan, problema ang baha na madalas ay pinalalala ng pagbabara ng mga basurang naiipon kung saan-saan. Sa Bacolod City, nahuli kamang ilang beses na pagtatapon ng basura sa gilid ng kalsada sa Barangay 30. Ayon sa mga residente, hindi yan mga taga-barangay nila, kundi mga taga-katabing barangay. Umami naman ang ilan na mga taga-barangay 29 na nagtatapon sila ng basura sa Barangay 30. Ipatatawag daw ng Barangay 29 ang mga residente nilang nagtatapon ng basura. Ang nahulikam naman sa Cebu City, pagtatapon ng basura sa dagat. Sinita ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ang lalaking bistadong nagtatapon sa harap ng Pasil Fish Port. Pinatutunto ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa pulisya ang lalaki. Nang dalhin sa opisina ng alkalde, humingi ng tawad ang lalaki at nangakong di na uulit. Kiniketa ng lalaki dahil sa paglabag sa anti-littering ordinance ng lungsod. Paalala mga kapuso, sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000, bawal magtapon o magtambak ng basura sa mga pampublikong lugar tulad ng gilid ng kalsada, bangketa at kanal. Ang lalabag dyan, maaaring pagmultahin ng 300 to 1,000 pesos o ipag-community service ng 1 hanggang 15 araw.